plinansya yung mga damit na nilabhan mo? Mahal, pasok na ako. Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Oo, mahal. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? Oo naman, mahal. Mag-iingat ako para sa magiging anak natin. Mahal, dahan-dahan ka sa pagpapatakbo ng motor mo. Mahal, huwag ka daw masyadong magpapagod, sabi ng doktor. 6 na linggo pa lang si baby, alalahanin mo. Oo, mahal. Huwag kang mag-alala. Andito lang naman ako sa bahay. Sige mahal, alis na ako. Sige, mahal. Mag-iingat ka. Myla, laban mo nga itong mga damit ko. Opo, ma. Ano ba naman kasi ang nagustuhan ng anak ko sa'yo? Eh, hamak na mas matanda ka sa kanya. Ma, nagmamahalan po kami ni Chris. Mahal ko po siya. Ah, alam ko na kung bakit mo minahal yung anak ko. Kasi may maganda siyang trabaho at ikaw hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. At isa pa, wag kang tatamad-tamad dito. Pagtrabahuhan mo yung kinakain mo. Ma, buntis po ako. Wala akong pakialam kung buntis ka. Laban mo yung mga damit ko. Opo, ma. Pag natuyo yan, planchahin mo na rin. Buti naman, mahal, at nag-day off ka. Oo naman mahal, para naman maalagaan ko kayo ni baby. Salamat sa pagmamahal mo, mahal. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo dahil tinanggap mo kung ano ako at kung sino ako. Mahal kita dahil mabait ka at mapagmahal kang asawa. Bakit kasi siya pang napangasawa mo? Kung yung anak sana ng kumare ko, di ang ganda sana ng buhay mo, anak. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat at magsisikap ako. Mapaganda lang yung buhay ng mga magiging anak natin. Salamat, mahal. Hay, naiinis ako sa'yo, Myla. Chris! Anak, pahingi naman ako ng pera mo. Bibili lang sana ako ng bag yung kagaya sa kumare ko. Ma, nag-iipon po kami ni Myla para sa pagdadalang tao niya. Yan na nga ba sinasabi ko? Mula na mapangasawa mo yung babaeng yan, naging madamot ka na sa akin. Ma, hindi sa ganon. Nag-iipon lang kami para sa panganganak ng asawa ko. Ikaw babae, sinabihan mo ba yung anak ko na wag niya akong bigyan ng pera? Hindi po, ma. Ma, walang sinasabi si Myla na ganyan. Sadyang nag-iipon lang po talaga kami. Magkano po ba yung sinasabi niyo na bag? Mura lang naman anak, 6'5" lang. Saglit po. Ito ma, pasensya na po. Salamat anak. Mahal, pasensya na kay mama. Mahal, hindi ata ako tanggap ng mama mo na ako yung napangasawa mo. Mabait naman si mama, matatanggap ka rin nun. Lalo na kapag lumabas na si baby. Sana nga, mahal. Mahal, may itatanong sana ako sa'yo. Huwag kang magagalit, ha? Ano yun mahal? Ano kaya kung bumukod na lang tayo? Mahal, alam mo naman na nag-iisang anak lang ako. Sino magiging kasama ni mama dito sa bahay? Hayaan mo, balang araw matatanggap ka rin ni mama. Mahal, kasi... Ano yun mahal? Wala yun. Di bali na. Mahal, pupunta ako kila Tito Masong. Tatagay daw kami. Matagal na daw kasi akong hindi pumupunta sa kanila. O sige, mahal. Huwag ka masyadong maglalasing, ha? Oo mahal, promise. Konti lang yung iinumin ko. Sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Sige, salamat. O Myla, magluto ka doon. Ituloy mo yung niluluto ko. Huwag kang umasta na buhay Reyna dito sa bahay. Pagkatapos mo magluto, maglinis ka din ng bahay. Hindi
lang puro cellphone lang ang inaatupag mo. Opo, ma. Sige na, para may pakinabang ka naman dito sa bahay. Siya nga pala, kumusta naman yung pagsasama niyo ni Mayla? Sa awa ng Diyos, Tito, okay naman po. Kumusta naman yung trato ng mama mo sa asawa mo? Okay naman po sila, Tito. Mabuti naman kung ganon. Pero minsan, Tito, napapansin ko kay Mama na parang hindi pa rin niya tanggap si Mayla para sa akin. Ang pinsan ko talaga. Ang gusto niya kasing mapangasawa mo noon, yung anak ng kumari niya. Yun yung pinipilit sa akin ni Mama noon. Pero hindi ko naman kasi mahal. At wala akong nararamdaman sa kanya. Tama naging desisyon mo para hindi ka magsisi sa bandang huli. Tama po kayo dyan, Tito. Meron po palang sinasabi sa akin si Mayla. Ano naman yun, Chris? Gusto na kasi ni Maylang bumukod na kami ng bahay. Kung sa akin lang, mas maganda nga ang bumukod ng bahay ang mag-asawa. Bakit mo naman nasabi yan, Tito? Wala nang makakasama si Mama sa bahay kung bubukod na kami. Di magpatay ka ng bahay, doon sa malapit sa bahay nyo. Pero Tito, ayaw kong iwan si Mama. Kasi wala na siyang makakasama sa bahay kapag bumukod na kami. Sa bagay, kawawang mama mo pag nagkataon. Kaya nga po, Tito eh. Sige po, Tito, hindi na po ako magtatagal. Ay pasok pa po kasi ako bukas. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Sige po, Tito. Mahal, papasok na ako. Ito na pala yung bag mo. Andyan na rin yung baon mo. Mag-iingat ka, mahal, ha? Salamat, Mahal. Ma, pasok na ako. Sige anak, mag-ingat ka. O Myla, saan ka pupunta? Ituloy mo nga yung pagwawalis ko. Nakita mong nagwawalis ako, wala ka pang kusang kunin yung walis sa akin. Opo, ma. Pasensya na po. Pagkatapos mo dyan, labhan mo yung mga damit ko, nandun sa kwarto ko. Opo, ma. Bilisan mo, ang pupad mong kumilos. Magluluto ka pa ng ulam. Myla, eto pa. Bilisan mo dyan. Ano? Hindi ka pa ba tapos dyan? Bilisan mo, maglilinis ka pa ng bintana. Sige po, ma. Patapos na rin po to. Myla, bakit hindi mo plinansya yung mga damit na nilabhan mo? Ma, anong ginagawa niyo sa asawa ko? Anak, magpapaliwanag ako. Wala na kayong dapat ipaliwanag, Ma. Dahil kitang-kita ng mata ko ang ginawa niyo kay Mayla. Buntis pang asawa ko, tapos sinasaktan niyo siya? Hindi ko kayo mapapatawad. Anak, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Tamang asawa ko, Ma, na dapat bumukod na lang kami. Anak, huwag niyo akong iwan. Hindi namin kayo iiwan kung hindi niyo sinasaktan tong asawa ko. Alam niyo naman na buntis siya. Anak, hindi na mauulit. Pangako. Hindi na talaga mauulit. Dahil alis na kami dito sa bahay na to. Tara na, Mahal. Anak, huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iwan. Hindi, Ma. Nakapag-desisyon na kami. Huwag niyo akong iwan, anak. Magbabago na ako.